handy, very convenient to bring, di ba, wherever na nasa events tayo, aside from DSLR. Of course, maganda naman din ang camera, pero of course, ang phone is very handy, di ba? Kaya-kaya natin siya bitbitin. So, to begin, I will be the one to introduce ang magtuturo po sa atin today ng smartphone photography workshop. So, Mark Balmores, an accomplished photojournalist with the Manila Bulletin, with almost 2 decades of experience, Mark has captured some of the most compelling and impactful images across the Philippines and beyond. His work spans a wide range of subjects, from news events and human interest stories to stunning portraits and landscapes. Mark's keen eye for detail and his ability to tell powerful stories through his lens have made him a respected figure in the field of photojournalism. His dedication to capturing moments as they unfold, often in challenging environments, demonstrates his passion for both photography and journalism. Without further ado, let's all welcome Mr. Mark Balmores. Thank you. Good morning. Salamat sa pag-attend. Salamat. So, magiging lang naman itong discussion natin, no? Hindi mo siya formal, parang natin kayo kwentuhan. So, kung meron mga kayong questions, kahit sa kalakitaan ng lecture ko, feel free to raise your hands. Great. So, simulan muna natin sa basic. No? Smartphone, photography tayo, pero gusto ko muna sanang bigyan ng konti panahon na mag-share sa inyo kung ano ba yung photography para rin refresher sa ating lahat. Mamaya na itong mga slides ko. No? So, ano bang photography? Araw-araw ginagamit natin ito para maka-capture ng mga moments, yung sarili nating mangyayari sa buhay natin, sa mga mahal natin sa buhay. So, ganun siya ka-importante. Lalo-lalo sa panahon na to, kung may pupuntahan tayo, lagi tayo may mga photos, lagi tayong may mga video. Kung saan man tayo pupunta, parang na sa sarili natin reflection, pag gusto natin balikan yung mga nagawa natin, mga pinuntahan natin. Wala tayong ibang titignan kundi mga photos. Pwede rin siyang communication tool. Like, sabi nga nila, titignan mo pa lang yung photo, kahit hindi mo nabasahin yung caption, alam mo agad kung ano yung nire-relay ng photographer ng message. Isa pang importante is yung so yun, isang pinakagusto ko dito sa photography na to is yung na preserve natin yung history. Like yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga disasters o yung mga importanteng tao na meron silang malaking istorya. Paano mo siya maikwento sa future generation kung wala kang preba? Kailangan talaga ng photo para may pakita mo sa kanila. So yun yung isa sa mga importanteng isang importanteng gusto ko sa photography. So yun. Sisimulan ko na yung slide. Dito muna tayo sa basic, no? Ito yung parts of the exposure triangle. Meron kasi yung meron yung ISO, shutter speed, and aperture. So ito yung aperture. Minimeasure yung amount of light that enters your camera. Siya rin yung responsible for the depth of field in your photographs. Exposure kasi is yung
amount of light that reaches your camera sensor, determining how bright or dark your image will be. So yan, pagka overexposed, too much light can make your photo look washed out. Di ba minsan nangyayari na pagpikit natin, hindi mo na-adjust yung settings mo, puro puti. O kaya minsan pagka backlighted siya, kailangan mong maayos yung subject mo, minsan nangyayari, sobrang washed out siya. So, yun yung overexposed. Pag underexposed naman, masyadong konti yung light na pumapasok doon sa image, kaya nangyayari nagiging dark siya. So, yung mga detalye nawawala. So, kailangan mo siyang i-balance. Balancing the light ensures your photo is neither too bright or too dark, making it visually appealing. So, ito yung sa mga aperture. Excuse me. Alam niyo naman yung, di ba? Alam niyo naman yung lens, di ba, yung sa camera. So, ito yung mga tinatawag na, ito yung sa aperture niya. Di ba nakikita ninyo minsan yung f1.8, f2.8, 5.6, yung mga ganun. So, yun yung aperture. So, yan. Mas maliit yung number, mas malaki yung buka ng lens. So, ibig sabihin, mas maliit yung number niya. Yung mga nakikita ninyo yung mga F sa mga camera, sa mga lens. So, mas maliit yung number niya, mas malaki yung buka ng lens. So, mas maraming ilaw ang pumapasok. So, mas gagamitin mo yung mas mababang aperture or number para sa mga low light kang condition. Dahil mas malaki yung buka, mas maraming pumapasok ng ilaw. So yan, pag 1.8 na siya kabuka, yan, 2.8, 4.0, 5.6. Pag F22, masyado na siyang maliit. Pero kasi pag 1.8 siya, ang mangyayari kasi, pag bukang-buka, magkakaroon siya ng depth of field. So, yung nangyayari na parang yung background ko is blurred. Tapos ikaw sharp. So, mas mababang number, mas maganda. Pag 22, from 8 to 22, sharp yun all the way. So, yun. Ito, parang yan. Parang ito example, diba? Siya yung subject ko, f2.8 siya, yung aperture niya, tapos shutter speed niya, mamaya papunta tayo dyan, tsaka sa ISO. Tingnan niyo, di ba? 2.8 siya, mababa yung number, malaki yung buka ng lens, so nagkaroon siya ng depth of field. Ito yung ano ko, ito yung subject ko, tapos background is blurred. Question mark. Yung normally ba yung ano yun, yung 2.8, yung pag gusto mo mag-focus sa aperture, gusto mo mag-focus ng subject lang. Oo. So kung ito yung copy ko, yung lahat blurred, so yun yung mas malaki. Oh, okay. Mas mababa ang number. Oo, doon ka mag-focus. Mas maliit, mas mababa ang number, mas magiging blurred yung background mo. Tapos yan, ito pa, sample pa. Ito, mas mababa na namin number, 3.5. Mamaya tayo shutter speed tsaka salis ko. Ayan, ito yung subject ko, tapos the rest will not blur. Yan, ito. Yan. Ito naman, 5.6. So, habang tumataas siya, medyo nagiging sharp na yung katabi niya. Nadadami yung paligid. Oo, nadadami yung paligid. Habang tumataas yung aperture niya. Pag gusto mo naman na sharp all the way yung picture mo, so magamit ka mga 8 pataas. Actually, meron din yan sa mga smartphone ninyo eh. Pero May normally ba sa smartphone natin, yung sa kasi di ba meron tayong pag gumamit, like ito, kunyari, yung phone niya, normally ba dapat kung piliin dito yung Pro para mag-timpla ko ganyan? Or Hindi naman. Kung merong manual setting yan, yung manual setting dapat. Kasi minsan yung Pro, mamaya pupunta tayo doon. Yung kasi Pro, siya rin mag-iisip ng settings na gusto mo eh. Siya rin mag-iisip. Pero pagka, mas maganda rin kasi kung alam yung manual, kasi hindi naman lahat ng settings is kaya basahin ng phone mo.
So, ikaw yung nandun, so ikaw yung mag-adjust. Ito na. Shutter speed. Shutter speed controls the amount of time that the volume of light coming through the lens. So yung kanina, yan. Ito yung shutter speed refers to how long the camera's shutter remains open, determining how much light is captured and whether motion is frozen or blurred. Ano ba yung mga fast na shutter? Yung mga fast na shutter is yung 1:1000 of a second. Yun yung pag-freeze of action. Yung lalo na pag yung mabibilis na action, yan. Kailangan ka talaga na mas mataas na shutter speed. Pag sa slow shutter naman, pag gusto mo magkaroon ng motion blur, medyo mababa. Like 1:15 second. Diba ito yung kanina? Ito yung shutter speed yan. 12 lang yung shutter speed niya. So medyo mababa siya. Kasi low light yan eh. Yan na yan eh. Low light yan. Kaya medyo kailangan babaan mo yung shutter speed. Kasi pag binilisan mo yung shutter sa ganitong indoor, medyo magiging dark yung yung image. Hindi siya talagang hindi sakto yung exposure niya. So ito, simple diagram. Ito yung action. Pag ito yung mga shutter speed mo, 1,500 or 250, siya yung makaka-freeze ng action. Pag medyo mababa, mga 125 to 60, medyo may konting blur. Parang may shadow siya. Kasi ito naman, pag ganyan na talaga kababa, like 30, 15, 8, 4, and 1 to 4, 8 seconds, talagang na siya. Meron na siyang galaw unless nagamit ka ng tripod. Yan ito. Ito yung sample ito yung sample ng mababa yung yan. Ito yung sample ng slow shutter. Kasi gabi siya, so kailangan mo yung mag-slow shutter din. Diba syempre, konting light yung pupasok sa camera mo. So, bababaan mo yung shutter speed. Bababaan mo yung shutter speed para makapture mo yung saktong exposure. Pero yung mga gumagalaw na sasakyan, dahil mababa yung shutter speed mo, magkakaroon siya ng motion. Meron siyang galaw. Ayan. Para makita mo yung mga sparkle. Ayan. Ito naman, ayan. Kailangan mong taasan kailangan mong taasan ng konting aperture mo para maging sharp siya all the way. Tapos babaan mo lang yung shutter speed mo para makita yung mga galaw-galaw na ganyan yung binu-welding. Pero kung halimbawa yung aperture, parang sabi mo nga, di ba, parang 0.8 lang. So, mawawala yung parang tao, mag-blur, mag-focus lang sa light, di ba? Depende rin sa sitwasyon eh. Pag gumamit ka ng ganitong 2.8 or 1.8, tapos ganito kaliwanag, ang mangyayari yan kasi, pag bukang-buka yung lens, tapos may ganito kaliwanag, ang mangyayari, mag-wash out siya. Kaya medyo isasarado mo ng konti yung lens, para kahit paano, maayos yung exposure niya. Ito. Diba ito may mga movement, ito naman yung na-freeze of action, so mababa lang siya, 1:16 lang. So yung ibang gumagalaw, blurred siya kasi yung mga naka-steady, yun yung saktong-sakto lang yung register nila sa camera. Yung mga gumagalaw yan, blurred. Yan, parang ito. Ito, maliwanag to. So gagawin mo, ito, F13 ako, sharp all the way siya, di ba? Hanggang doon, no? Sharp siya. Pero ito may galaw, kasi yung mababa yung shutter speed ko. Ito yung medyo araw-araw na scene sa EDSA. Sure. Safety ba yan? Ito.
Ito yung isang importanteng maintindihan ninyo, yung ISO. Yan. Dapat, yung isa nakita ninyo yung mga images ko, may ISO 100, tapos yung isa 500. So, ano ang ISO? I-measure niya yung sensitivity of the image sensor. The lower the number, the less sensitive your camera is to light and finer the grain. Ano ba mga ISO? Ito yung example niya. So pag mas mataas ang ISO, mas grainy yung image. Yung minsan ginagamit mo yun pag sa mga indoor or madilim yung paligid, gagamit mo mas mataas ang ISO. Pero nangyayari kasi nun, nagiging grainy. Hindi kasi masyado kita. Pwede mo bang pababa lang para makita lang natin. Yun lang. Para makita lang yung difference. Oo. Para makita lang yung difference. Wala. Ayan, diba? Di mo nakita niyo yung 100, mababa, maayos pa yung detalye niya eh. Wala siyang mga, ang tawag natin dyan, hindi magaspang. Ayan. Pero yung 3,200, pataas, lalo na yung mga 2.5 pataas na ISO, nakita niyo yung pagkakaiba. Diba? Para siyang, parang sandy, para bang gano'n. Hindi siya sharp, wala na yung detalye niya. So mas mataas is grainy, yung mas mababa, mas maganda yung detalye. So yan. So tatandaan niyo pagka ISO 100 to 200, yun yung best for bright environments like daylight na mas maraming ilaw. So pagka ganyan, umaga hanggang tanghali hanggang mga 2 or 3, kung outdoor naman yung shoot ninyo, mga 100 to 200 ISO lang gamitin nyo. Siguro hanggang 400 pwede. Meron naman tayong tinatawag na high ISO, yun yung 1,600 pataas. Yun yung mga useful pag low light situations. Pero yung nga, sabi ko nga kanina, pagka mas mataas ang ISO, magkakaroon na siya ng noise. O yung grain yung tawagin namin. Yan, yun lang. Penny. Dito sa gilid. Okay. So dito na tayo. Ulitin natin yung ano muna. Exposure triangle. Babalikan pa lang ulit. Nandun yung ISO, yung shutter speed, tsaka yung aperture. Dapat yung tatlong yun, mas maintindihan ninyo kasi yung tatlong yun, yung ISO, shutter speed, at aperture, pag yun napag-aralan mo na kung paano yung mga tamang mga combination, mas maayos yung exposure ng larawan. So ISO, shutter speed, and aperture. Ito na. Composition guidelines. Yan. Rule of thirds. Imagine that your image is divided into 9 equal segments. 9. So, ganyan. Tapos merong linya sa gitna. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, 9. The rule of thirds says that you should position the most important elements in your scene along these lines or at the points where they intersect. Doing so will add balance and interest to your photo.
Ayan, diba? Pwede naman sanang, ito lang kuha natin. So ngayon, medyo igigilid mo siya, medyo tataas mo para makita rin yung scene. So, isipin mo kung ano mas maganda, ito kung ganyan o yung ito lang. Di ba kahit paano yung mas maganda kita yung buong scene, di ba? Ito siya, ito na. Ito yung sinasabi kong linya. Yan. Yan. Ito yung mga sinasabi. Ilagay mo yung subject mo dyan sa mga spot na yan, sa picture, para kahit paano makadagdag siya ng appeal. Ayan. Pwede rin naman ganyan. Ito lang. Kaso, para mas makita yung kung nasa yung ibon, huwag mo siyang gitna para magkaroon siyang, para mas may appeal yung picture. Balancing elements. Placing your main subject off-center. Diba off-center? Kanina sabi ko yung sa gigilid nyo. As with the rule of thirds, it creates more interesting photo. But it can leave a void in the scene which can make it feel empty. You should balance the weight of your subject by including another object of lesser importance to fill the space. So ito. Yan. So ito, gumamit ka ng rule of thirds, pero masyado kasing ano tong gilid. So magdadagdag ka ng iba pang elemento para kahit paano hindi maluwag. Ang tawag kasi namin doon maluwag eh. Maluwag yung picture na pwede sisikipan mo. Yan. So dinagdag ko yung photographers para kahit paano may nadagdag na elemento sa picture. Yun yung binabalance mo yung background. Yan, ito. Diba ito? Pwede naman siya. Siya nakakuha ko kasi syempre merong mga sa scene, sa mga scene kasi meron diyang isang spot para mas mapakita pa yung, para mas mapaliwanag pa yung picture mo. Sino ba to? Si Hillary Clinton. So pwede naman ako mag-focus lang sa kanya, pero dahil nakita ko yung scene na to, sinama ko yung scene na yun. So nagkaroon ng balance yung picture, yung background niya, napaliwanag kung sino siya. So, kaya yun yung pinuha ko. Kaya dapat, sa photography, dapat malikot din yung mata ninyo. Kung ano yung, huwag lang kayo mag-focus sa isang subject. Dapat titignan nyo rin yung background niya para mas makatulong sa pagbigay ninyo ng mensahe. Ito, yung leading lines, importante rin ito. When we look at the photo, our eyes is naturally drawn along lines. By thinking about how you place lines in your composition, you can affect the way we view the image, pulling us into the picture towards the subject. There are many different types of lines: straight, diagonal, curvy, zigzag, radial, etc. And each can be used to enhance our photo composition. Then ito. Ito si Erap ng tsaka si Tina, yung time na yun. Medyo plain kasi yung picture ng time na yun eh. Wala ka talagang mapaglagyan ng, parang pag inuna mo sila yun, nakukulang. So ngayon, yung leading lines, ito yung mga leading lines niya, yung tatlong yan. So, nakatulong na frame yung mga subject ko as Erap si Binay. Nakatulong yun, yung mga bars na yan, para malid yung mata nung tumitingin dun sa subject ko. Yan yung mga leading lines. Ayan, ito naman, yung isang nire-rescue. Diba? Ito yung linya na yan. Tsaka to. Basta lahat talaga may mga linya talaga. Kaya dapat mas open yung mata natin sa pagtingin dun sa mga elements na yun para mas gumanda yung picture natin. Ayan. Yung lines. Hindi yung mga turista dun sa nire-rescue. Yan, ito. Isa pa to, symmetry and patterns. We are surrounded by symmetry and patterns, both natural and man-made. They can make for a very eye-catching compositions, particularly in situations where they are not expected. Yan, ito.
symmetry and patterns. Ito yung si Pinoy nung buhay pa siya. Di ba ito? Yan. Linya na yan. Yan. Di ba? Magkapatas sila. So, yan. Dapat magiging ano ka rin. Bukas din yung mata mo sa pagtingin ng mga symmetry and patterns. Kasi mas makatulong talaga yun sa pagkakaroon ng mas magandang photo. Yan. Ito naman yung back natin. Viewpoint. Yan, to. Importante rin to. Before photographing your subject, take time to think about saan mo sila ilalagay, yung saan ka pipwesto para makapag-shoot ka ng mas maayos. Pipwesto ka para makuna mo ng sakto-sakto yung sumpunan na subject. Meron siyang massive impact sa composition natin. And as a result, it can greatly affect the message that the shot conveys. Ito, tinan niyo yung sample na to. Yan. So, bumesto ako dito sa gilid para lang makita lahat yung Santo Niño, tapos may nagbe-bless. Ang gusto ko lang ipakita dyan is bine-bless nung pare, yung mga Santo Niño. So, bumesto lang ako eye level sa harapan para makita yung dami ng mga Santo Niño. So, nasa pwesto rin yan. Usually sa mga events, di ba nakita ninyo, pagka nagkukumpul-kumpulan sila, tapos ikaw, hanap ka ng sarili mong pwesto, na kahit naman na nasaan kang pwesto, meron ka pa namang clear na view ng subject eh. So, huwag ka lang makasiksik doon. Pag nakita mo ng marami, huwag mo nasiksik yung camera mo, buwa ka pa, umanap ka ng ibang anggulo, sigurado meron yan. Huwag lang sa likod. Yan, ganyan. Yan, ito naman, muna ko sa taas. Pwede ko naman sana kunan na ganun sa mga, yung kunan na pa ganyan, pagilid, kaso hindi makikita mo na reaction ng mga mukha ng kabata. So ginawa ko, umanggulo ako sa nagbibigay, tinaas ko yung camera ko para makita yung yung reaction ng mga bata. So nasaan yan? Nasa viewpoint yan. Ito, background. A camera has a tendency to flatten foreground and background, and this can often ruin the photo. To overcome such problem, look for a plain and unobstructive background and compose your shot. Pero okay lang magsalamin. Ayan, ito. Medyo magulo yung background niya eh, yung time na sinushoot ko siya. So, nag-tight shot na lang ako, tapos pumili ako ng paano, may kulay sa likod, medyo umikot ako ng konti, para hindi masyado magulo yung picture. Para kulay ng balanse. Tapos ito yung sa mga studio, yan. Ito yung mga pinakamadali sa mga studio. Kasi syempre may backdrop na. So, ito madali lang siya. Yan, ito yung depth. You can create depth in a photo by including objects in the foreground, middle ground, and background. Mamaya papagawa ko yan. Another useful composition technique is overlapping, where you deliberately partially obscure one object with another. Ayan, ito. Ito yung time na may preset composition. Siyempre pag ganyan, medyo talagang di ba? Siya, censored ba? So kailangan ito, ang inuna ko na lang, ang foreground ko is yung batang umiyak. Tapos siyempre, bababaan ko yung, anong gagawin mo para mag-blur yung bababaan mo, aperture, di ba? Mas mahal na number. So siyempre, gusto mong blur yung background mo, so gagawin mo is bababa mo yung aperture, tapos sakto-sakto low light pa yan. Kaya ito, siya, na-blur. Tapos, siya lang yung sharp, yung iyak lang. Kasi ginawa ko lang pag ito nasa 5.6 pataas, medyo kita na eh. Patay na ako. So parang ano rin yung storya, pero na-impart mo rin yung story, pero hindi sex. Ano sex? Hindi siya yung Hindi sensor. Kasi kahit kung sinong tumingin, alam agad na tumingin.
Ayan, ito isa pa yung sa Nazareno. So ito yung foreground ko, yung background ko. Eh, kailangan lang talaga may mata kang maganda. Hindi talaga, oh. Mark, palitan mo. Hindi ano rin yan eh. Perspective pa. Yung sa mata naman, mas naniniwala talaga ako na kahit sabihin mo na hindi ka katulad ng mata ng mga photographer, but if you have the skills, like technical ka, alam mo yung gato yung like yung ISO, shutter speed, and aperture, alam mo yan. Kahit hindi masyado yung mata mo, makikita mo malaking differential mo ng larawan mo eh. Kapag tumatagal, yung mata kasi nade-develop yan eh. Ang importante, yung pundasyon mo is yung pagiging technical mo is nandoon. Importante yung pagiging technical. Yan. Ito pa, isa pa yung framing. The world is full of objects which can make perfect natural frames, such as trees, archways, and holes. By placing this around the edge of the composition, you have to isolate the main subject from the other things in your photo. Ayan ito, yung data framing ko dun sa mga binibenta na ng mga towel, sinama ko yung semento, para siya naka-frame, di ba? So lahat ng shoot mo, titignan mo, kasi marami din talagang pwedeng pag-framean nung subject mo eh, para mas maging ano siya, attractive at visually appealing. So yan, ito naman, dito ko siya free name sa mga bundok. Tapos nandito, hindi nyo napansin, lahat diba from rule of thirds, from background, to lahat ng mga tinakan ko kanina. Pag lahat yung napagsama-sama mo, lahat talaga yung mag-apply doon sa gusto mong kunan eh. Mag-apply yun doon sa image na gusto mong kunan. So pag na-master mo lahat yun, yung pagiging technical na yun, kahit pa paano, magkakaroon ng dating yung mga picture mo. Yan. Papatingin ako. At saka ano rin kasi, di ba minsan pagka, meron tayong mga gathering, like mga parties sa bahay, o mga outing natin, ang pangit din naman kung puro point and shoot lang yung kuha mo eh. So kahit paano, gamitan mo rin ng konting skills para pagtagal, pag titignan mo yung mga kuha mo, yung mga dati nyo pinuntahan, yung mga bakasyon ninyo, mas maganda yung mababalik ng mga memories kasi maganda yung pagkakakuha mo sa picture. Yan, ito. Isa pang importante yung cropping. Yan. Often a photo will not impact because the main subject is so small it becomes lost among the clutter of its surroundings. By cropping tight around the subject, you eliminate the background noise o yung tinatawag namin na background ka na magulo, na madumi, gano'n. Ensuring that the subject gets the viewer's undivided attention. Okay, sa example, yung pagkakrap ng tight. Merong istorya nun yung sa mga sigarilyo, lalagyan ng mga ganyang warning. Nung time na yun, ito maliit lang to eh. Nung time na yun, meron ditong mama, ayan, pinapakita niya yung mga ganyan. So ginawa ko, finokus ko lang siya dun sa mga cigarette packs. So, paminsan-minsan kasi, huwag rin kayong matatakot na mag-crop ng tight. Kasi minsan, pag sa ganung gawain, mas malinis na yung picture ninyo, mas maayos yung marirelay ninyong message. Ayan pa, isa pa, ito. Magulo rin yan, dito daming mga ano yan, mga kung ano-ano iba pang binibenta. So ngayon, pinasok ko na siya doon sa ilalim ng mga parol, tapos framing ko siyang pag-ganyan, tapos tinanggal ko yung mga nasa gilid, para makita lang yung mga parol, hindi na yung makasama doon sa gilid. Kasi pag hindi kasama sa gilid, mapupunta pa yung mata ng viewer mo doon eh. Hindi doon sa subject mo at yung doon sa mga parol. So yung cropping talaga importante rin talaga yun. Tapos ito, experimentation. Yan.
ito mas ano to, paminsan kailangan din natin i-drop yung pagiging technical. Yung rule of thirds, yung kanina mga sinabi ko sa inyo. Mas maganda pang mag-experiment ka ng angulo, like pababa, pataas, bird's eye view. Kasi pagka pag sa mas mababa, magkakaroon ng yung tinatawag namin ng worm's eye view. So mas nagiging dramatic yung picture. Halimbawa, ayan, ito naman sa ano to, sa ilalim to ng sa ilalim to ng mga nicho, yung mga jumper, tumataro. So mas maganda kung angulo ko sa pababa para mas makita yung mga jumper. Tsaka yung mga nicho nandiyan din. Kasi isa itong pag-experiment is yung itatago mo yung ano. Sabi ka, kaanggulo ka na para matakpan nga yung ano, so ibababa mo, para matakpan yung kailangan mo takpan. Pero makikita pa rin yung ano. Pero makikita pa rin yung mensahe ng larawan. Ito kasi yung ano operation run ito na. Tapos yan ito, sa mga bata. Yan, may salamin yan. Meron yung salamin, tapos nandun kami sa kabilang side. So minsan kailangan mo talaga i-drop yung mga rules Yung mga sinabi natin kanina. Oo. Kailangan mo rin ng tamang position, tapos kailangan mo talaga mag-experiment. Yan. End of slide. Sinapapalit ako na slide na ito. Yan yung subject niya, parang yung yellow na ano ba yan? Kandila. Yung ahas. Ah, sabayari pa! Sa kandila. Mga bulat. Sorry naman. Hindi ba mapagpanggap ka pa, be? Hayaan mo na, Besh. Ano yung mga blind dream? So, meron tayong question sa basic. Sa basic photography. Wala pa naman. Wala pa. Mamaya pag nag-aapon na. Getting ready. O yan, ito. Basic smartphone photography. Ayan. Parts of a smartphone camera. Diba? Diba yung kanina kasi, ang inano ko sa inyo is yung mismo camera yun DSLR talaga siya. So ito, parts of a smartphone camera, yung lenses niya, yung wide angle, yung ultrawide, yung 0.5 na tawag, tapos yung telephoto, yung sa zoom. Tapos yung flash niya, LED flash for low light conditions. Tapos meron din siyang microphone, syempre. Tapos sensors, light sensors, autofocus, image stabilization. Ayan, camera controls. Diba yung pag-focus is yung itatap mo lang siya, di ba? Para mag-focus. Alam niyo naman yung focus lock di ba? Alam niyo focus lock yung ilulong press ninyo? Focus lock yun. Pero pag focus lock nun, pag gumalaw ka, mawawala na yung focus nun. Mawawala na. Yan. Tapos yung zoom naman is digital versus optical zoom. Tapos yung HDR, ito yung parang raw file pag sa camera. Diyan naman sa mga smartphone, meron yung HDR na tinatawag ko, yung high dynamic range. And para mas maganda yung, mas malaki yung file, mas maganda yung exposure niya. Tapos may timer siya, tapos meron yung grid lines para doon sa mga rule of thirds composition. Pala yung ano no? Gamit. Kasi hindi na gamit. Excuse lang. Yan to, yung kanina sinabi ko yan, mag-tap sa screen para mas ma-focus. Tapos pwede yung i-adjust yung exposure naman.
Pero yung adjust mo exposure manually by sliding up or down. Di ba yung sa phone mo yung Yes, Madar. yan. Ito na kami na usapan natin. Rule of thirds. Mag-apply siya sa smartphone photography, yung rule of thirds, yung leading lines, framing, at yung symmetry. So lahat na pag-usapan natin kanina, hindi lang siya para doon sa mga professional camera, pati sa smartphone. Talagang dapat i-apply din natin pati yung technical yun para mas maayos yung mga kuha natin. Mastering light in photography. Pinakamaganda pa rin para sa akin is yung natural light. Yan yung best source of lighting talaga. Meron tayong tinatawag na golden hour, yan yung early morning and late afternoon for soft light. Yung golden hour, yung pagka-sunrise at sunset, yung magiging dilaw ka or gold sa nila. Tapos artificial light, yan yung flash, tapos merong indoor lighting, yan. Pag masyadong malakas yung ilaw, pwede tayong gumamit ng mga diffuser or use shade for better exposure. Yan ito. Enhance focus with basic editing. Yan, ito yung crowding, focus on the subject, remove distractions, yung kanilang sinabi natin. Sa mga phone ninyo, meron din yan yung parang in-app or in-phone na photo editing na doon pa lang makakarap nila siya. Tapos brightness and contrast. Yan. Ito mamaya, mas i-ano natin yung mga difference ito. Brightness, saturation, sharpening, tsaka yung filters. Mas i-ano ko yung mga konti. Yan. Editing apps to try. Yan, Snapseed. Alam ko, Google gumawa na ito eh. Maganda rin yan. Pero yung sa mga iPhone, sa akin okay na ako dun sa mga sa mga mismong stock sa iPhone na mga editings eh. Oo, kahit na hindi na gumamit ng mga ganitong mga third-party apps, actually okay na eh. Pero yun, yung VSCO, tas pinakamaganda yung Lightroom, kahit yung mga kasamahan ko sa field, hindi nagamit nila yung Lightroom Mobile. Lightroom Mobile. Ano siya, parang siyang Photoshop. Pero yung tawag sa kanya Lightroom. Kasi yung Canva, syempre yung Canva. Mga talaga yung Canva. Alam ko yung Lightroom may bayad siya eh. Yung Lightroom may bayad. May ano siya, may free version. Meron free version para magawa mo lang yung mga basic, like yung cropping, yung pagka-caption, yung exchange of filing. Yan. Tips to improve your smartphone photos. Minsan kuha kayo ng kuha. Hindi natin alam na pasmado yung kamay natin, yung lens may dumi. So laging titignan yun. Yan. Tapos pag wala kang tripod, mas maganda talaga kung magkaparehas ang hawak mo para mas ano siya, mas walang shape. Yan. Experiment with angles and perspectives. Yung kanina pinag-usapan natin, yung pwede kang bumaba, pwede kang tumaas. Yan. Tapos take multiple shots. Lalong-lalo na pag nakaano ka naman, like 128 feet pataas yung camera mo. Kumuha ka ng kumuha. Tapos saka mo siya reviewin para mas makita mo kung ano yung mas okay ang exposure o yung mas okay ang angle. Huwag kayo matatakot na pumilig kasi pagkatapos naman ng event, pwede mo naman siyang kumain. Hindi tulad ng mga film days dati, mga 12 shots, 24 shots, 36 shots. Dati yan. Ito lang trivia lang ha. Yung generation namin, 2005 to 2007, generation namin ng mga photojournalists ng year na yun, kami yung last batch na gumamit pa ng film bago nag-transition sa digital lahat ng dyaryo. So dati isipin nyo, meron na trivia. Kasi di ba minsan meron kang lumangkunan, so pwede kang manghingi. Ngayon, pag hihingi ka, email eh. Dati alam nyo ba, kung nanghihingi, gunting ng gamit namin. Gunting kasi pagdating sa pag-developan, tingnan mo yung mga film eh. Pag may nakita kang maganda, sa akin na lang to. Gugupitin mo, tawag namin doon sa gunting na yun, di ba Nikon na brand. Yun naman, hindi gunting ang tawag namin. Kasi gunting eh. Ginugunting talaga namin yung film para yung pinili namin. Mark,
yun, dun sa sinasabi mong rule of thirds, nakakatulong yung mga lines na, I mean, di ba yung mga smart O meron. mas okay Hindi. na masanay mo na gumamit nun. Mas maganda kung ano, sa simula, gumamit ka nun, pero pag tagal, mas maganda na yung huwag ka na gumamit nun para, Nasanay ka. o pag nasanay ka na. Para alam mo lang kung sa mga place yung subject mo. Sir, this is so good. Kapalit ako ulit last season. Yun mo na. Yung para ito. Convenience, portability, and accessibility of smartphone photography. Yan. Portability, yan, syempre, available yung mga smartphone natin, 24/7, nasa atin yan, hawak-hawak lang natin, so kahit anong may mangyari, kukunin lang ang phone, kuha. Lightweight, yun, syempre, unlike yung mga DSLR, yung mga ginagamit namin ng malaking camera, mabigat, pag smartphone, napakaliit, nasa bulsa mo lang, napapawa. Tapos, accessibility yan. Nasabi nga nila na hindi mo na kailangan ng expertise. Mayroon mga auto settings, intelligent software, even casual users can take great photos without professional training. Sabi nga nila. Tapos meron siyang instant sharing. Siyempre, pagkakuha mo, share mo siya agad. Facebook, Twitter, Instagram. Tapos convenience. All-in-one device, yan. Smartphones combine a camera, editing tool, and sharing platform. Hindi katulad kung may camera ka, may laptop ka, mag-edit ka, hanap ka pang pwesto. Yan. That's everyday usage. From selfies to food photography, smartphone cameras make capturing daily life effortless. Yan, ito na yung mga AI. AI enhancement, yan. Meron siyang scene detection. AI can identify the subject of your photo, landscape, portrait, food, etc. Tapos siya din mag-adjust yung mga settings. Di ba meron yung mga settings sa camera natin? Yan. Tapos meron ng post-processing, yan, yung gumagamit ng AI para mas makinis yung balat. I-enhance yung colors. Yan. I-enhance yung colors. Tapos, mas in-stabilize niya yung kuha. Tapos minsan di ba kahit na may shape yung kuha mo, pag tingin mo sa photo, wala siyang shape eh. Kahit hindi shape yung kamay mo eh. Bala yung AI sa iyo. Yan. Tapos sinasabi pa nga nila, yung AI daw, ginagawa nga raw professional yung mga kuha nga ng mga hindi naman masyadong marunong. Yan. Tapos low light photography. AI-driven light mode improves clarity and detail in low light conditions, making it possible to take bright, clear photos even in the dark. Yun yung nagagawa ng AI ngayon. Sobrang, sabi nga nila, AI na rin yung ano talaga ngayon. Papalit sa mga pagkukuha ng mga photo talaga ng mga magaganda. Pero hindi pa naman niniwala. Pero hindi rin. Kasi ang ganda ko wala ng sense, di ba? Ayan, tapos multiple lenses. Diba sa smartphone natin meron siyang wide angle, telephoto, yung macro. Yan. Yung mga modern ng mga smartphone yun, kompleto na yung mga lenses nila. Tapos meron pa nga yung dual and triple camera, meron pa nga 4 eh, diba sa iPhone. Yan. Tapos auto settings, may smart HDR. Siya yung smart HDR, siya yung nag-automatic na binabalance nga yung mga exposure mo, yung highlights and shadows, yun yung sa smart HDR. Tsaka mas malaki quality ng file. Yan, tapos autofocus and face detection. Yan. Ito yung magandang feature talaga is yung
autofocus kay face detection. Para sa akin. Yan. Smartphone photo editing basics. Ito. Ito na yung pag-edit natin. Yan. Yan. Popular editing apps yung kanina. Yun nga, yung Lightroom. Yan. Tapos yung Snapseed tsaka VSS ko. Discuss ko na kanina. Magandang ano yung Snapseed. Nakapag-edit ako ng process snaps. At talaga yung Yung mga nagagaling sa camera. At talaga? Yeah. Hindi tulad sa Adobe, siya sa Adobe na magbabayad ka pa rin. Oo. Sa Snapseed direct. Magandang ano yung Snapseed. Oo. Pwede rin magpalit ng file info. Pwede rin maglagay ng caption. Pwede doon. At talaga. Mapping. Yan. Yung may sinabi ko kanina na remove yung distraction and improve composition with the rule of thirds. And tapos ito yung ito yung wrong image. Yan, ito. Ito yung isang presidente ng isang samahan. Tapos umikot siya dun sa mga Members na lang. hindi, sa mga group ng mga tao. Yan. Tapos ngayon ito, medyo hindi mo kasi siya mapapaalis kasi ito mga ano rin ito, yung mga official dito eh. Hindi mo naman sila pwede sabihin mo, nakakaindihan. Siyempre mga official yan. So ngayon, yan. Ito na lang ginawa ko. Inuupod ko na lang sa gilid para hindi naman pagkakaiba. Kaya mas importante talaga cropping sa picture. Ito pag ganyan magulo, parang ang luwag. So ngayon, kailangan putunin ko na yung gilid. Ayan. Diba? Mas napunta yung, mas na-focus yung mata mo dun sa subject. Eh, kasi ito naman, ito, kung kumukuha kayo ng ganyan, lagi yung horizon na dapat pantayan. Pantayan. Ito yung raw file, kasi medyo inusok ko na siya ng konti. Hindi yung pinagkaiba. Yan, yan. Yan, di ba dapat papantayin mo yung horizon? Pag nag-shoot ka ng mga ganyan. Huwag yung kilid, yan ang parang sa nakatabinig. Oo. Yan. Ito. Isa mga importante ito. Adjusting brightness, contrast, and exposure. Ano ba yung ginagawa ng brightness? Yan. Make dark areas visible without overexposure. Tapos yung contrast naman, add drama or soften the image by adjusting light on dark areas. Tapos yung exposure, yun yung control overall light in the image without losing the details. So ano yung pinagkakaiba ng mga yan? Yung brightness. Ito yung raw file niya. Ito yung raw file. Yung galing sa phone niya. Kasi in-adjust yung brightness niya. Yan. Hindi mo sarili yung detalye. Sarili yung detalye. Ito yung sa brightness ha. Lahat yung makikita nyo sa phone nyo. Yung brightness, contrast, yung exposure. Lahat yan makikita nyo sa phone. Kasi in-adjust yung contrast. Yan, medyo naging soft siya. Medyo naging soft. Pero Contrast. focus lang yung tao na wala yung hands. Yun, Yan. Pag in-adjust yung contrast, medyo magiging parang kasi siyang dramatic. Depende kasi kung gusto mong babaan, gusto mong taasan, tignan mo na kung ano yung magiging mas okay sa mata mo. Tapos ito yung sa exposure. Yan. Halos wala naman pinakaiba yung brightness at yung exposure. Pero kasi pag yung exposure ang ginalaw ninyo sa camera ninyo, sa phone ninyo, yung exposure, tatlo kasi yun, brightness, contrast, at exposure. Pag yung exposure lang ang ginalaw ninyo, plus or minus, siya na yung mag-adjust ng brightness and contrast. Okay. So parang 2-in-1 na yung Oo, yun. exposure. Pero parang wala siya pinagkaiba doon sa brightness. Ito yung sa brightness. Brightness, contrast, tapos yung exposure. Di ba pagka-exposure, parang kinokopyan yung depth ng image. Kasi pag bright, literal na parang spotlight mo lang eh. So parang parang binusa mo lang ng ilaw. Pag exposure, nag-a-adjust pati yung lalim ng elements ng picture. Eh. Oo nga, parang siyang gumano, di ba? Ito. Parang mas nagkaroon siya ng detalye dito, no? Dito sa subject, di ba? Pag exposure ang ginalaw. Yung contrast ng parang mas nagano siya kung ano yung focus subject.
naman, Kasi parang dilim na yung paligid. just yung yung light and dark areas, nag-add siya ng dramas. Yung parang sinusoften niya yung image. Para siya like dramatic. Oo, mas na-focus tuloy yung interest ko dun sa tao. Yes, tao, di ba? Nakawa ko tuloy isa. Color correction and filters tayo. Adjust white balance, saturation and vibrance for natural colors. Lahat din yan nasa phone mo din, yung saturation at vibrance. Yan. Ito yung raw profile to. Ito yung raw file. Yan. Tapos adjust ko yung saturation. Yan. Mas kuman yung kulay ng mga tier. Adjust yung saturation dun sa phone na. Yan. Tapos ito naman yung vibrance. Ito naman yung vibrance yan. Ito yung saturation, mas lumabas yung kulay niya. Tapos yung vibrance, yan. Medyo mas umano lang ba? Medyo mas naging ano siya, mas naging natural yung kulay niya. So kayo nasa sa inyo din, pagka kumuha kayo ng photo, sa pag-edit, tignan ninyo kung ano yung mas naging okay na edit para mas gumanda yung picture. Pero huwag ninyong gagawin yung over-editing. Ito, yan. Over-editing tayo. Over-editing can make photos look artificial and exaggerated. Tapos, yan. Kailangan mas ma-maintain yung natural look. Yan. Use subtle adjustments, comparing edits with the original for balance. Kasi yung sinasabi nga niya dito, na pag nag-edit kayo, ikumpara nyo rin yung raw file doon sa edit ninyo, tignan nyo kung ano yung mas maganda. Huwag na talaga kayo mag-over-edit, dahil ang pangit talaga. Pero ito, sample ng over-editing, di ba? Meron pa nangyayari. Di ba? Grabe yun. Parang pinaksip ko. Ayun o. Parang lahat minaks niya na. Over-editing na yan talaga. Ano yung original niya? Ayan, parang nangyari, parang painting ang dating. Parang gano'n. Parang gano'n yung ano. Painting na yun. Meron akong kasamahan, ganyan siya mag-edit. Actually, sa kanya ko makinuha ito sa Facebook. Siya yung ginawa ko example. search natin. Siya yung ginawa ko example niya. Eh, no, parang nagkakaroon naman ng ganyan, pero hindi naman sobrang ganyan talaga. Parang sila na, hindi nga natural. Maraming guilty niyan sa Instagram, di ba? Parang routine pag pinapaka mo. Hindi talaga maganda. Galit ka lang. Instagram versus reality. Yan. Editing enhances your photo without sacrificing authenticity. Yan. Master yung basic apps and techniques like cropping, brightness, and color correction to elevate your smartphone photos. Speaker. Hindi mo naman kailangan talaga lumapit para makakuha ng magandang kuha sa subject mo. Kahit na may nagsisiksikan dyan, meron pang space yan na... Okay, sige, kunyari nandito lahat. Pwesto lahat. Hindi. Pero maganda pa rin may kuha sa gitna, kahit pa paano. Tapos tandaan nyo, diba usually yung background? Yung backdrop na yan yung kuwang event. So ngayon, tip ko sa inyo, habang nakasalta siya pa ganyan, ang gulo rin kayo ng medyo patibdib, tapos background yung ano. Hanggang dibdib. Ayan, perfect example ka po. Ayan. Yan. Nakaharang ka sa perfect. Ikaw talaga, ikaw. Bakla, kalumayas ka dyan. Dudugo ka dyan. Lumayas ka dyan. Sabi ko, ay, yung ulo. Tapos ang gulo kayo sa gitna. Sige lang, ginala nga. Tapos pwede mo rin isama yung mga kumukuha sa kanyang photo. Yung may kanina sabi ko, binabalance yung element dun sa picture. So, yan. Subject po nagsasalita, tapos background niya, nasa side yung mga nag-cover sa kanya. So, siya pa rin yung istorya ng picture mo. So, parang ganito ba? Weh! Balancing daw eh. Tapos huwag lang dito basta pitik ng pitik
anuhin nyo rin yung mga ano niya, yung mga tawag ito, gestures niya, yung kamay. Di ba? Ang nakasalita. So yun, mas maganda kung may galaw ng kamay. Ang nakasalita, pag gano'n, tsaka pumitik. Hindi yung parang nakaganon siya sa Parang statwa lang. Kaya nandiyan yung papasok yung timing. Ganda. Hindi ko kanta. Tapos ano tapos isa pang tip bilang sa photographer sa film, hindi lang din nalilimit sa gantong scenario yung ikuha ninyo. Bago at after yung press con o yung anumang speaking engagement yun, yun sa nandun yung picture. Pag nakita ninyo, pag tayo ng speaker, kahit pag-shake hands dun sa CEO, ulan mo yun. Shake hands, habang nakipag-usap dun sa boss, nakipag-usap sa kanila, unan nyo rin yun. Para paglabas mo sa feed ninyo, hindi lang puro headshot na may mic. Gets nyo? Kumpleto, may action, like nakipag-shake hands, o nakipag-usap siya dun sa mga tao. Dapat kasi yung photo story ninyo iba-iba. Kasi minsan yung post nakikita ko, bawa, meron siyang vlogger na post. Tapos may mga pictures, pare-parehas. Minsan yung nasasalita lang yung tao. Wala man lang iba. Like, kumuha rin kayo nung paligid. Yung mga Nilalait niya ginagawa pala niya, siya. baka sinabi mo nag-shake hands sa boss, makikita sa mga tao. mga ganun. Perfect na perfect yung pagkakasabi niya. Tapos ito naman, sa photo op naman tayo. Photo. Ayan. Photo ko. Kayo ba, sir? Ayan. Photo op, sir. Bali, Parang kayo nag-shake hands sa ganyan, sir. Before, Tapos kapag yan, ganyan. Yan, ganyan. Pagka ganyan, mas maganda talaga pag sa gitna. May kuha kayo sa gitna. Tapos yung ginagawa niya kasi na pababa. ayun. Ah. Bida-bida talaga si Axel. Love it. Pwede kami. Oh, Tapos, huwag kayong bibitaw ah. Pagka ganyan, pagkatapos ng photo, minsan dun yung picture kasi nandiyan yung mag-uusap sila. Nandiyan yung, thank you for coming. Ay, oo, Doon oo, talaga, oo. ulan pa rin yun. Oo. Thank you for coming.